Hello and good afternoon sa inyong lahat. Ito ang inyong daddy. So, nandito tayo para gumawa tayo ng tutorial. So, saktong-sakto, napalabas natin si Hidden Dungeon. So, si Hidden Dungeon, mapapalabas mo siya during RB6 ka. So, you need to kill bosses, RB6 pataas. So, every time na pinapatay mo yung mga boss na yon, may chance na lumabas si Hidden Dungeon. Ngayon, sa Hidden Dungeon, meron kang timer. So, kailangan mapatay mo lahat yung spider na yan. So, meron palang tatlong tier yung spider na yan. T1, T2, and T3. So, yan T3 na yan, T1 to T3, may kanya-kanya silang attack and defense na requirement din. So, kung hindi pa nakukuha yung attack and defense requirement nun, so I would suggest, bago kayong RB6, stick to T1 lang na mga bosses. Kasi pag T2, T3, kakatahin lang kayo niyan. Ihigupin yung def nyo, so makikita mo naman, di ba? Mobs yan. So, yung buhay mo niyan, dire-diretso. So, you need to finish all the spider here para magkaroon ka ng XP. So, saan napupunta yung XP na yan? So, yung XP na yan napupunta dito sa Rune Elixir for upgrading the rune slot. So, hanggang pataas ng pataas yung rune slot, yung sa akin, nasa 40 na, pataas ng pataas ang requirement per level. So, sa ngayon, ito yung pinapa-level ko, 44, it's 1.5 per level na. So, ito ay 10, then tigo 100 or 200 isang spider yan. Double check natin. So, 1.3. So, 200 na lang. May isang click na tayo. Another one, and another one. So, yan na. So, meron na tayong isang upgrade. Ngayon, pag isang upgrade nun, makikita nyo lahat ng halos stats na meron dito, yun yung tumaas. So, kung sasabihin mo sa akin, worth it ba ang pag-upgrade ng rune slot? Yes. Kailangan mo yan. Kasi dito pa lang sa def, ang laki na ng dagdag, HP and attack. Imagine mo ilan yan. Diba? So, sa ilang slot na yan, tataas lalo yung attack and def nyo. So, kung mataas ang damage output nyo, mataas ang def nyo, exactly kayang-kaya nyo tapusin si hidden map or si Hidden Dungeon. So, I would suggest close all the single target skill. Ang gawin nyo is yung mga AoE kasi kailangan yung mapatay lahat sila ng mabilis kasi may timer yan. So, let's say, yan, malapit na matapos, pwede nyo na ibalik para baka mag-bossan kayo na naka-AoE, balik nyo lang ulit siya sa ganyan, and that's it. So, you have 1 minute left para kunin yung mga ano nun. So, nakita nyo, kung saan ako nag-summon nun, doon din siya babalik. Ngayon, may 2 types tayo na pag-summon ng Hidden Dungeon. So, yung Hidden Dungeon, pwede siyang mag-summon either gold, 1,000, and 300 na diamonds. So, ang pinagkaibahan lang nun is yung 1,000 gold, 20% lang ang chance ma-summon mo siya, pero yung 300 diamonds, 100%. So, I suggest use the diamonds kung kailangan nyo mapa-level 10 kaagad si slot ng rune. Yan. Kasi, hanggat hindi pa level 10, hindi mo siya malalagyan ng bato. So, yung rune slot na yan, default niyan, dapat is level 10, ma-upgrade nyo para mapasok nyo ang mga runestone. Ngayon, yung runestone na yan is may corresponding passive skill na dagdag. So, here, ito yung passive skill ng Magic Gladiator. So, ang kinuha kong combo is
Maximum combo pala niya ma-open nyo is 5. So, kinuha ko is Crippling Vulnerability, All Combat Mastery, Breath of Revival, Swift Guard, and Aqua Beam Enhancement. So, ayan siya. Meron din pang Int at saka meron din pang Strength. Yun. Sakto, nasamo na naman. So, ito yung makikita nyo. Diba? So, pwedeng i-normal nyo, pwedeng nyo i-diamond. Pero, since ako tapos na, nagpa-level na ako na level 10, nabuksan ko na lahat, option ko is, eto na lang. Kasi, yung diamonds, for opening pa lang, para at least sure ma-open mo na slot. Pero kung pag gusto mo na ipa-level, I would suggest gold na lang, then continue farming. Lalo na ngayon, naka 50% ang reverting niya o pag reset ng boss dahil sa event. Then, I would suggest na mag-farm na lang kayo ng boss paulit-ulit. So, ano nga ba yung, saan nyo ba makukuha yung runestone? So, yung runestone na yon, nakukuha nyo dun sa rune kundun. So, yung rune kundun, para siyang yung kundun boss na kailangan yung, let's say, sa RB4, kailangan yung pumatay, let's say, ng 20 para masamon siya. Dito naman, starting RB6 pataas na, yung rune kundun is kailangan mo pumatay ng 20 spider. So, 1 dungeon, 10 spiders. So, imagine, ilang beses nyo kailangan isamon siya para mapasamon yung mismong boss, yung rune kundun. Ano bang drop ng rune kundun? Ang dinadrop lang naman nun is etong mga runestone. Yan mga runestone, hindi nyo siya makukuha sa kahit saang map except sa rune kundun boss. Which is, kailangan mo pumatay ng napakaraming spider sa hidden dungeon paulit-ulit para masamon siya. Pero, pagka RB6 nyo, meron siyang opening na welcome to RB6. Pwede mong bilhin tong package na to. So, RB package siya kung tinatawag. And, ang ginagawa ng RB package na yon is, for $49, may kasama na siyang runestone na 3 pula, 3 attack, 3 def, 3 HP. So, 9 runestone. So, pwede na kayong gumawa ng combination. I suggest, huwag kayong upgrade ng bato o ng runestone kasi pwede nyo siyang kaagad i-upgrade ng level 2. Huwag nyo siyang i-upgrade dahil sobrang hirap kumuha at yun lang yung pinaka-initial na pinaka-mabilis makuha. Yan. By default, pwede nyo na agad i-upgrade yun ng level 2 pero wag. Kasi yung level 10 accepts only level 1. Kailangan nyo i-level 20 pa para makakuha kayo ng mapasok nyo tong level 2. So, kayo din, magkukulang din kayo ng bato hanggat hindi nyo nakukuha yung tamang passive skills. Bakit passive skill? Kasi dito na siya makikita. At nakabakat sa kanya is passive. So, no need na ilagay mo siya doon sa skills nyo kasi automatic na siyang lumalabas. So, makikita nyo at level 4, ang laki na tinaas. Etong Aqua Beam Enhancement, 11% from 8.8. Etong ginagamit ko yung Swift Guard for the Gigantic Storm. 6.72 na siya ngayon, ang attack speed bonus niya. But, at level 4, it's 8.96%. So, ang laki ng dagdag, almost 2% or 2% or more, or plus minus sign ng 2% ang dagdag niya doon. Then, itong Breath of Revival, every 5 seconds,
may HP kang balik. So, it's just a 0.3. So, I don't know if you would go to upgrade this one. So, here, 11% naman yung chance ng excellent damage. So, nasa sa inyo na yun kung paano nyo i-upgrade yung mga stones nyo. Pero dapat align sila. Let's say, yung isang skill na to, meron ka level 2, level 1, tas level 3. Kung ano lahat yung mga level 3 mo, yun lang yung pwedeng may level 3 na passive skills. Then the rest, kung ano-ano yung mga level nila, magiging level 1 lang or dapat pantay-pantay kasi sila. So, kung ako, gusto ko lang si Gigantic na yung dahil yung attack speed niya mataas, I would suggest yun lang papa-level ko muna. So, yun yung ifa-farm ko. But, there is an easy way to get that. Yun nga lang, you have to wait for the event. Right now, nakabukas yung event na Happy Holidays and it's running for 5 days na eto tinatawag na Mad Card. RB6, I do suggest sa inyo andito yung mga bato binebenta. For 1, 2, 'di ba? Lagay mo sa cart, lagay mo sa cart. Lagay mo sa cart. Tapos meron ka ng 15,000 na rune elixir. Ano yung 15,000 na elixir na yan? Yung 15,000k na yan is yan yung pang-upgrade. Ay, meron ako palang binibili kanina. Okay? So, lagay natin. So, sa Mad Cart, meron tayong 20% for the first item, 30 hanggang 50%. So, tingnan natin. 5-1, naging 2-5 na lang. So, yung 2-5 na yan, kung meron kayong naipon na diamonds, gastusan nyo na dyan. Kasi, malaking tulong yan. Kung mapapansin nyo, ang laki ng in-increase ng attack at def ko, lalo na yung HP. Bakit? Dahil dito. Yung rune elixir kanina, di ba, 15k? Pumili ako ng ilang beses nun. At in-upgrade ko lahat to ng 40. Ito, manual na lang yan. Dun sa hidden dungeon na lang yon. But, 40, okay na yan. Makakapag-level 3 na kayo. Pwede pa yata makapag-level 4 dyan. Let's see kung kakayanin ba. Kung anong ano yan. So, kung kakayanin siya ng level 3 or level 4, I would suggest na ang gawin nyo is ipa-40 nyo at, di ba? Ayan, maximum inlaid is level 4 na runes sa level 40. So, pwede nyo ma-level 4, makukuha nyo kung ano yung gusto nyong skill at level 4. Then, ito yung info ng stats na additional at level 40. So, makikita nyo pati sa mga divine attacks, meron din sila dito sa mga players, monsters. Yun yung sakop ng rune slot. So, that's the rune system for the Magic Gladiator. So, papakita din natin yung mga iba-ibang naman sa summoner sa next video. Then, next video is for the swordsman and all the classes. So, thank you and hoping to see you guys sa next video. Bye!